Okay, sa mapagpalang araw mga kateknisyan, mga ka-DIY, mga ka-master, meron po tayo ditong repair na ref. Ito po ay Whirlpool. So, ang problema po nito sa baba ay hindi lumalamig or mahina ang lamig. So, napapanis po ang mga nilalagay sa ilalim. So, dito sa taas, ano naman siya, nagiyelo naman. Ayan. So, pag tinunaw yung yelo sa loob, sa evaporator, bale 1 week or 4 days to 1 week, nawawala na rin yung lamig sa ilalim. So pag sa first day na matapos ma-defrost, hanggang mga 3 days to 4 days ay nawawala na yung lamig sa ilalim. So naulit ko, 1 day to 3 days ay okay pa pala sa ilalim, pero pag 4 days pataas ay nawawala na yung lamig sa ilalim, sa taas na lang. So ngayon bubuksan po natin ito para makita natin ang loob. Bali ito ay nakasaksak pa yan, kaya ayan umuugong pa yung yung pan, or umaandar pa yung pan. So bubuksan po natin ito. Bale ito lang yung tatanggalin natin, itong dalawang screw na to. Ayan. Tapos dito sa kabila, ito, hilahin lang natin ito. Ayan. So makapal na po yung yung yelo. Bali, tanggalin muna natin yung kanyang pan. Ayun. So natanggal na natin. Bali, yan po ang kanyang yelo sa loob. So punong-puno ng yelo ang kanyang evaporator. So ngayon, ang gagawin natin ay iset muna natin siya sa defrost para malaman natin kung umuinit nga ba ang kanyang heater. So isiset natin ito sa defrost. Bali, ito po ang kanyang defrost timer. Bali, ito na to. Paikutin po natin iyan. Meron pong marka dito. So dito po natin settings. Ilipat po natin. Paikutin natin yan. Bali, clockwise po ang ating pagpaikot. Pagka naglagatik na yan ay ibig sabihin naka-defrost na yan. Ayun. So naglagatik na. Bali, namatay na yung compressor. Nakaset na po yan sa defrost. So ayan, tingnan natin dito sa loob. Kasi kapag malamig na yung kanyang tawag nito, thermodest, pag mag-on na yan dahil sa lamig, magkakaroon na ng supply yung kanyang heater. So malaman natin ito ngayon kung umiinit nga ba ang kanyang heater. O di kaya ikuha tayo ng tester, tapos i-check natin ang terminal ng thermodest. So tanggalin natin yan. Ito, tanggalin natin yan, tapos i-check natin yan.
Okay, so kunin ko muna yung tester. Ito, nakuha na natin yung tester natin. So iset natin ito sa kanyang resistance or di kaya sa ohms. Yan. So tanggalin muna natin yung terminal ng thermodest. Ayan. Check natin itong thermodest na to. So ayan, nasa 0. Wala. Ayan. 0.6. Ayan, 0.6. Tanggalin naman natin yung fuse. Check natin yung fuse. Ayan, 0.4. 0.4. Ayan. So ngayon, ibalik muna natin ito. Nangangagat ah. Mabasa na kasi. Ayan. So tanggalin natin itong heater. Ayan. Tapos check natin set natin sa AC yung ating tester. Tapos check natin yung output na galing sa baba ng mga connection. Ito po ang kanyang terminal. Check natin to kung may supply wala. So ayan o, nasa 230 volts. Ayan. So ibig sabihin may supply naman siya, pero hindi siya nakakatunaw. Ngayon i-check natin. So sabi hindi umiinit yung heater. Check natin yung resistance ng ating heater. Check natin. $396 ohms at 296 ohms. Ibig sabihin mababa na. Ang tanong, bakit hindi umiinit? Ayan o, 230 volts AC at AC. Ayan. Break natin, tapos antayin lang natin na baka ang problema nito ay timer na, kasi parang hindi kasi umiinit yung heater. So pag obserbaran ko lang muna hanggang sa ilang minuto kung maano ito. Dapat iinit itong ano na to itong heater nya. Okay, so obserbaran ko muna to. So mababa naman ang ohms ng heater, tapos kompleto ang connection. Okay, so obserbaran ko lang muna. Ito, bale minonitor natin yung supply ng fan, kasi pag matapos na yung pag defrost niya doon sa timer, ay babalik na siya dito sa fan, at saka andar na rin yung motor compressor. So ito, nagkaroon na siya ng supply. So ang bilis lang niya na nagbalik agad sa sa tawag nito, bumalik na umandar agad. So obserbaran ko lang kung ilang minuto, ibalik ko uli doon yung kanyang settings sa defrost. Tapos obserbaran ko kung ilang minuto bago siya mag-on. Ito, bali bumalik na naman ang kanyang supply. So umandar na naman siya uli. Nung ating ito parang
malabaab lang siya, mahina lang ang init. So ang oras lang ay nasa 4 minutes 5 minutes lang 5 minutes lang siya na nag defrost, tapos bumalik naman uli, mandar na naman. So ngayon ang gagawin natin, susubukan ko muna, tatanggalin ko yung terminal, tapos susuplayin ko ito ng 220, tapos obserbahan ko kung matutunaw talaga itong ice. So kasi dapat dapat matutunaw talaga to So kung matutunaw siya, ibig sabihin sa timer ang problema. Okay, sige, kabitan ko muna yan ng supply. Okay, ito bale nilagyan natin ng plug. Yan yung heater, irerekta natin. Tapos ito may extension tayo. Obserbahan natin ng mga hanggang 30 minutes kung kaya niyang tunawin. Kung kaya niyang tunawin ng hanggang 30 minutes, ibig sabihin sa timer ang problema. Pero kung hindi niya kayang tunawin, ay malamang sa heater talaga ang problema. Okay, ito saksak natin ito. Ayan. So may supply na yan. Check natin nga kung may supply yan. Hindi lang may supply kundi nangunguryente pa. So dumulas dumulas po. Ayan 213. Ayan, 231 volts. Ayan, so may supply na yan. Obserbahan natin ang mga hanggang 30 minutes, or basta i-monitor ko lang siya kung kaya niyang tunawin. Ito na natunaw naman po siya, at saka uminit naman yung yung kanyang heater. So ang pinaka problema po natin ay yung timer talaga. Timer po ang problema. So at least ngayon na-identify na natin, kasi ang timer 5 minutes lang bago siya 5 minutes lang ang kanyang pag-defrost. So bumabalik after 5 minutes, bumabalik na siya, umaandar na yung compressor. So confirm na natin na sa timer po ang problema. So okay, so ayan, bali natunaw na po yung yung ice, yung yellow. So nalaglag na yung andito, pero andito ubos na. Nasa lang po, nasa 23 minutes. Ayan, so naubos na 20 minutes, as in na siya, naubos na. Bale konti na lang kanina dito ang kumakapit. So ayan, so at least na confirm na natin na sa timer po ang problema. Okay, sige, God bless po sa inyong lahat.